Paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan para kumita ka ng pera kahit hindi ka nagtitinda, hindi ka nag-online selling, at hindi mo na rin kailangan maghintay ng taon bago mo makita ang balik ng pera mo? Hindi ito scam. Hindi rin ito isang get-rich-quick scheme. Isa itong sistema na matagal nang ginagawa ng mga Pinoy pero kadalasan mali ang approach nila kaya nauuwi sa samaan ng loob, siraan, at hindi nababayaran. Ang tawag dito ay lending. Pero hindi tipo yung lending na pautang muna, then next week na lang ang bayad. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano yung lending like a pro. Isang microfinance strategy na pwedeng gawin ng ordinaryong Pinoy kahit maliit lang ang puhunan. Ang goal nito ay kumita ka habang tumutulong ka sa iba, hindi yung ikaw lang ang kumikita. Kaya kung gusto mong matutunan kung paano paikutin ang pera mo sa matalino, ethical, at sustainable na paraan, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Idea number 1. Mindset shift. Hindi lahat ng pautang ay masama. Maraming Pinoy ang may trauma na pagdating sa pautang at hindi mo sila masisisi. Ilang beses na tayo nakarinig ng kwento na nasira ang pagkakaibigan dahil sa utang o kaya naman kamag-anak na bigla na lang nawala pagkatapos manghiram. Pero sa totoo lang, hindi pa utang ang problema kundi kawalan ng sistema. Kapag nagpapautang ka ng walang malinaw na rules, emotions ang nagpapatakbo at hindi utak, well talo ka na kagad. Ang professional lending ay hindi tungkol sa awa, kundi tungkol ito sa malinaw na kasunduan na parehas kayong makikinabang. Dito pumapasok yung mindset na hindi ka naniningil dahil masama ka, kundi dahil may maayos kayong kasunduan. Kapag maayos ang mindset mo, hindi ka madaling mag-guilty at mas magiging respetado ka bilang lender. Idea number 2, micro-lending. Maliit na halaga pero malaki ang impact. Hindi mo kailangan ng malaking kapital para magsimula sa lending. Sa katunayan, mas okay na magsimula ka muna sa maliit para matuto ka muna. Halimbawa, imbes na magpautang ka kagad ng 20,000 pesos sa isang tao lang, bakit hindi mo gawin na 2,000 pesos muna sa 5 tao? Mas diversified ang risk mo at mas marami kang matututunan sa galawan ng repayment. Sa microlending kasi, maliit na halaga lang pero dapat may malinaw na purpose. Pwedeng pang puhunan sa tindahan o pandagdag sa maliit na negosyo. Huwag ka muna magpautang ng malaking halaga sa iisang tao lang at alamin mo rin kung paano nila ito gagamitin para makatulong sa kanila para mabayaran ka. Idea number 3. Kilalanin ng tao, hindi lang ang kwento. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ng mga nagpapautang ay yung pakikinig lang sa kwento. Lahat naman tayo may problema. Lahat may dahilan. Pero hindi lahat ay may kakayahan na magbayad. Ang tanong na dapat mong itanong ay hindi ba siya nakakaawa, kundi may cash flow ba siya para magbayad? May negosyo ba siya na umiikot ang pera niya? O may regular ba siyang kita kahit maliit lang? Isipin mo na mas mahalaga ang consistency kaysa sa laki ng kita. Mas piliin mo rin yung mga tao na kumikita ng kahit 500 pesos araw-araw kaysa sa mga taong minsan lang kumita ng 10,000 pesos. Dahil sa lending, ang kakayahan ng tao na magbayad ay ang magiging basehan mo kung pauutangin mo ba siya o hindi. Idea number 4. Simulan sa maliit na halaga para subukan ang disiplina. Sa professional lending, hindi mo agad dapat ibinibigay ang malaking halaga. Dito, ginagamit mo muna ang unang utang bilang test. Test kung marunong ba siyang magbayad at sumunod sa usapan, kahit maliit lang ang hulog. Kapag hindi niya kayang bayaran ang 200 pesos weekly, paano pa kung malaking halaga? Isipin mo na lang na yung maliit na loan ay parang job interview yan ng mga borrower o ng mga umuutang. Kapag pasado siya, saka lang siya magle-level up. Ganito ka dapat magbuo ng portfolio ng mga trusted borrowers. Idea number 5. Malinaw na terms sa simula pa lang. Isa pang critical na bahagi ng lending ay dapat may malinaw kayong usapan sa simula pa lang. Magkano ang hinihiram, kailan ito babayaran, at ano ang mangyayari kapag na-delay. Hindi naman kailangan na maging komplikado ang usapan nyo, pero dapat malinaw. Kapag wala kang klarong terms, doon nagsisimula ang drama. Para sa akin, mas okay na masabihan ka na strikto at mukhang pera kaysa naman mawalan ka ng pera. At sa totoo lang, mas nire-respeto ng mga borrowers ang lender na may malinaw na rules. Tandaan mo, kapag masyado ka kasing mabait, mas aabusuhin ka. Idea number 6. Interes na makatao, hindi mapanlamang. Hindi masama ang maningil ng interes, lalo na kung umiikot ang pera mo. Pero dapat makatao at realistic. Kung masyadong mataas ang interes mo, sinasakal mo na ang borrower at babalik sa iyo yan sa anyo ng problema. Tandaan mo na ang interes ay compensation sa risk at effort na ginagawa mo, hindi panlalamang. Maraming Pinoy ang willing naman magbayad ng maliit na interes basta malinaw at hindi pa bigla-biglang nagbabago. Mas pipiliin pa nila yung may malinaw na 5 to 10% kaysa naman pa iba-iba ang singil. Tandaan mo din na consistency ang susi sa long-term lending.
Idea number 7, repayment system na sakto sa mga Pinoy. Hindi lahat ng umuutang ay may monthly salary. Marami sa kanila ay arawan o lingguhan ang kita. Kaya mas effective kung minsan ay weekly o bi-weekly ang payments. Mas maliit ang halaga, mas hindi masakit bayaran. Mas ramdam mo rin kung may magiging problema kagad. Kapag matagal kasi ang pagitan ng bayaran, mas madaling makakalimot o magastos ang pera. Kaya dapat i-align mo ang system ng pagbabayad sa realidad ng buhay ng borrower. Idea number 8. Dapat may documentation. Hindi kailangan na may abogado kagad, pero kailangan may simpleng kasulatan. Isang papel na may pangalan, halaga, petsa at pirma. Hindi ito tungkol sa pananakot kundi sa professionalism. Dahil kapag may dokumento kang hawak, mas nagiging seryoso ang borrower. Nagiging totoo sila sa obligasyon nila, hindi lang parang usapang kapitbahay na nakalista lang sa tubig. At para sa iyo din ito bilang lender dahil may record ka. Mas madali mong mamomonitor kung sino ang nagbabayad on time at kung sino ang hindi. Idea number 9. Huwag ipautang ang perang hindi mo kayang mawala. Ito ang golden rule ng lending. Kung ipapautang mo ang perang pang tuition ng anak mo, mali na kagad ito. Lending involves risk kahit gaano ka kaingat. Kaya dapat ang perang ipinapaikot mo ay yung extra money mo lang. Kapag emotionally attached ka sa pera, masisira ang decision making mo. Mas magiging impulsive ka at madali kang mai-stress. Treat lending as a business. Tratuhin mo ang lending bilang isang business, hindi isang lifeline. Idea number 10. Pag-handle ng delays at problema. Hindi lahat ng utang ay nababayaran on time, kahit gaano ka pa kaingat. Ang mahalaga dito ay kung paano mo hinahandle ang mga delays. Kausapin mo kagad, huwag mong hayaan na lang. Alamin mo kung temporary lang ba o habit na. Minsan, kailangan mo ring baka i-adjust ang payment terms mo o kailangan mo maging firm sa paniningil. Ang consistency mo dito ang magdidikta kung babayaran ka ba nila o hindi. Kapag alam nilang seryoso ka, mas magiging seryoso din sila sa pagbabayad. Idea number 11. Ethical lending. Ang pinakaimportante sa lending ay ang ethics. Kasi dito nakasalalay kung tatagal ba ang sistema mo o magiging magulo lang. Kapag unethical ka, oo pwede kang kumita kagad. Pero kadalasan, isang beses lang yun tapos sira na kagad ang tiwala sa'yo, sira na rin ang pangalan mo. Ethical lending means hindi ka nanlalamang ng tao, malinaw ang usapan at hindi mo pinapahirapan ang mga borrower hanggang sa malubog sila sa utang. Kapag patas ang terms mo at consistent ka sa rules, mas kampante ang mga tao na manghiram sa'yo at mas ginaganahan din sila magbayad kasi alam nila na hindi mo sila lolokohin. Dito nabubuo yung reputation mo na maayos kausap at hindi mapang-abuso. At sa totoo lang, mahalaga yun para tumagal ang business mo. Kasi sa lending, ang puhunan mo ay hindi lang pera, kundi tiwala. At kapag tiwala ang puhunan mo, mas tumatagal ang kita mo kasi hindi ka umaasa sa isang beses na bayaran lang, kundi sa long-term na relasyon at paulit-ulit na maayos na transaction. Sa huli, ang pera kapag nakatenga lang, natutulog lang yan. Pero kapag pinaikot mo ito ng tama, nagiging tool ito para umangat ang buhay mo. Ang lending like a pro ay hindi para sa lahat, pero para ito sa handang mag-isip ng long term. Hindi ka lang kumikita dito, tumutulong ka rin sa tamang paraan. Kung gusto mo ng income na may sistema, disiplina at konsensya, ito ang pwede mong simulan. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, handa ka bang paikutin ng pera mo o hahayaan mo na lang siyang matulog? At kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo naman sa baba kung ano ang natutunan mo. At huwag mo na rin kalimutan na mag-subscribe sa channel na ito. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.